Ito, pakinggan natin. Ano ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. Okay. But the 75 million is a campaign contribution para sa Guys, tiyagayin nyo lang ha. Medyo maingay pala no? Ang ingay ng recording nila. kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara, yung mga kontribusyon mo, kanino nanggaling yun, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naambiyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang Okay. kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, Okay. wala pa namang kampanya noon hindi pa ako kandidato noon. Correct. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office. Dahil kung Tama si Panelo. Eto attorney Tablatalo ha. Ngayon talagang at least pumapanig ako sa iyo rito ha. Tama ka talaga rito. Ay alam niyo naman tayo guys, 'di ba? Sabi nga natin lagi, give credit where credit is due. So bigyan natin ng kredito si ano ngayon dito sa mga pinagsasabi niya, itong si Salsal Panelo, no? Kaya tapusin natin. resista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, Ayun. nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law na tinatawag. Yan. Marco Tae, bobo ka daw, sabi ni Panelo. Tatanga-tanga ka daw. Tuwang-tuwa ka nung yung sa COMELEC, nanalo ka ron, no? Kaso yun ang ginamit mo na depensa. Ayun, tanga ka daw. Ayun, laglag ka sa plunder. Yan ha, si Panelo na nagsabi niyan ha. Kaalyado mo na. Di ba? Ang tanga mo daw. Tarantado to si Panelo. Pero kahit ganyan ka, Atty. Butiki. Pinapanigang kita ngayon. Pinapanigang kita at pinaniniwalaan. Tama yung sinabi mo. Talagang tarantado to si Panelo no? Talagang inano pa in-emphasize pa in-elaborate pa talaga nung huli Sabi ba naman yan, dahil mali ang ginawa mong yan, parang ganoon di ba sabi, ayan, nahulog ka tuloy sa plunder. Ayaw na lang sabihin, ayaw na lang direktahin ni Panelo na yan, tatanga-tanga ka eto Panelo, ako na ang nagsasabi, kumbaga yung gusto mong iparating kay Marco Tae, ako na magsasabi na lang, okay? Ko na lang, tatranslate ko na lang sa kanya para sa mas in layman's term, mas madaling maintindihan nitong si Marco Tae. Kasi yan, kahit abogado yan, bobo yan. Di ba? Member kasi ng kulto yan Di ba? So bobo yan. Eto, Marco Tae, pinararating sa'yo ni Salsal Panelo, aka Atty. Tablatalo, Atty. Butiki, ikaw daw ay isang tanga. Kagaya ka raw ni Peps TV, dalawa na kayong tanga. At kagaya ka rin pala ni Bayot Bay at ni Dadang Baluga, 4 na kayong tanga. Isama mo ba yung ibang bayoteros yun, pare-pareho na kayong tanga. Yun ang gusto sabihin sa'yo ni Panelo. Abogado ka pa naman daw. Ngayon lang ako nakakita ng abogado, ipinakulungan sarili. At hindi lang yun, hindi na basta ipinakulungan sarili, nandamay pa ng iba. Di ba? Eto abangan ninyo, iko-content ko. Mayroon tayong analysis Eto, nakarating sa atin. Ayon din ito sa ating puting kabayo patungkol ito dun sa idinamay ni Marco Tae. Yan, abangan nyo kung ano yun Sige. Pero yun, naintindihan mo na Marco Tae Ang sabi ni Panelo, tanga ka daw. Paano ba naman? Mas tanga ka na nga naman sa kanya. Siya tablatalo lang ikaw bobo talaga. Isipin mo, ipakulong mo yung sarili mo. sa sobrang yabang, ipinakulong ang sarili. Sa sobrang kayabangan, kahambugan, di ba? Isinubo ang sarili sa kapahamakan. Kaya ang nagpakulong sa sarili ni Marco Tae, wala namang iba kundi siya rin. Yung pagiging bobo niya, alam mo, pag pinagsama ang pagkabubuhan at ang kayabangan, okay? Pag pinagsama mo yan, ang resulta niyan, ang equation niyan, bilangguan. Di ba? Si Marco Tae, bobo plus mayabang equals bilangguan. Si Mike Diferensya, ganun din. Bobo plus kayabangan equals bilangguan.
Si Kibulok, bobo plus mayabang equals bilangguan. O, di ba? May bonus pa, may pasansan of God pa siya. The anointed one. Kaya siya, yung iba dyan, na mga, yan, si Kawatanan ako, hindi magtatagal, si Padilla, si Kambing Nana, yun din ang resulta niyan. Lahat ng yan, dyan din ang bagsak nyo, mga hinayo pa kayo. Basta tatandaan ninyo ha, bobo plus kayabangan equals bilangguan, okay?